RMN News Exclusive. Sa La Castellana, Negros Occidental, isang anak ang 3 buwan nang hinahanap ang kanyang ina at mga kapatid na inanod ng ilog sa pananalasa ng Bagyong Tino. Nanawagan din siya sa social media na igawa siya ng maayos na larawan ng kanyang pamilya sakaling hindi na sila makakauwi pa ng buhay. Narito ang RMN News Special Report. Nobyembre 2025 nang rumagasa ang isa sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa bansa. Mahigit 200 ang patay, mahigit 500 ang nasugatan sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ang apektado ng delubyo, 7 rehiyon. We will declare a national calamity. Umaga ng Nobyembre 4, lilikas na sana ang pamilya ni J.R. Mesahon mula sa kanilang bahay sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Subalit mabilis na tumaas ang tubig sa ilog. Pinilit ko na umuwi kasi nga yung information lang na natapos is inanod yung pamilya ko. Nasa kanyang trabaho sa Bacolod si J.R. noon nang mabalitaan ng insidente. Pagdating ko doon, nakita ko na lang si papa ko. Then yung kapatid ko na 14 years old, nakasama niya kumuha ng lubid. Tulala na lang. Sugatan ng 2 niyang nakababatang kapatid at isang pamangkin na natagpuan na lamang ilang kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Patay na nang matagpuan ang kanyang bayaw. 2 days after, nakita yung asawa ng ate ko. After that, wala nang sumunod na bangkay. Halos 3 buwan nang hinahanap ni JR ang mga nawawalang kaanak. Ang kanyang nanay na si Ferlyn Mesahon, ang bunsong kapatid na si Giselle, 6 na taong gulang, ang kanyang ating si Richel Peña Florida at mga anak nitong sina Redick, Ken at Romel. Ang larawang ito kuha sa kanyang graduation noong 2024. Ito anya ang huling alaala niya sa kanyang nanay at kapatid. Nakisuyo si JR sa mga netizen na marunong mag-edit. Bihisan sana sila ng pinakamagandang damit. Hindi naman nabigo si JR dahil bumaha ng pakikisimpatya. Gamit ang AI o Artificial Intelligence at photo editing apps, ilang netizen ang nag-post ng kanika-nilang obra. Ako po si Erwin Serillo and taga Bicol po ako. Tinry ko siyang i-edit sa AI. Maybe makakatulong to sa kanya na at least kahit paano mapagaan yung loob niya. If uwi na rin sila na buto na lang, yung picture na yun is yun yung isasabit namin sa panibagong bahay, panibagong buhay na itatayo namin. Makita ko na humingiti si mama. Kung iisipin mo, hindi sila humingiti nung inaanod sila eh. Misigaw, naghihinagpis. Humingi pa ako ng tulong para makabangon kami ulit, para po makapagtayo ulit ng bahay. Ang tanging pinanghahawakan na lang ngayon ni JR ang pag-asang makakauwi pa rin sila, pag-asang hindi kayang palubugin ng anumang unos o trahedya. Inahanap mo yung mama mo na pagdating mo palang kain na, ready na yung mga gamit mo na dali naman ulit, ganun. Kahit sabihin natin na bangkay na lang, kauwi lang sila, masasabi namin na okay, they are now in God's presence. Angel na sila ngayon. Kasama mo sa RMN Manila, Radyoman Zander Kayabyab, Tatak RMN.